Noong 2040s, ang Tantalus Base ay itinayo sa Mars. Isang tripulante ng 8 astronaut ang pumunta sa isang misyon upang mangalap ng mga sample na tumatagal ng 6 na buwan at ngayon ang kanilang huling araw. Sa 19 na oras, ang spacecraft na Aurora ay darating mula sa Earth upang kunin ang mga ito. Sa disyerto ng Martian, nagmamaneho sina Vincent at Rebecca ng rover patungo sa isang lugar ng paghuhukay na napansing may papasok na sandstorm. Pagdating nila doon, tinawagan ni Vincent si Kim sa radyo para sabihin sa kanya na oras na para bumalik sa base. Na nagpapaalala sa kanya na kailangan nilang maghanda para sa pag-alis. Gayunpaman, hindi siya pinapansin ni Kim at patuloy na naghuhukay. Desperado na makahanap ng magagandang sample. Habang naghihintay sila, sinabi ni Vincent kay Rebecca na pagod na siya sa ugali ni Kim at hindi niya inaasahan ang 6 na buwang paglalakbay pabalik sa Earth. Kahit nasabik na siyang makauwi, nang tuluyang sumakay si Kim sa rover. Nagreklamo siya tungkol sa katotohanang babalik sila nang walang maipakita dahil hindi sapat ang 6 na buwan para magawa ang anuman. Habang nagmamaneho sila pabalik, nakatanggap sila ng tawag mula kay Captain Charles, na humihimok sa kanila na magmadali dahil kailangan nila ng tulong sa pag-aayos ng link ng kanilang mga komunikasyon sa Aurora. Sa base, pinamamahalaan ni Richard na ibalik ang signal ngunit kailangan ding ayusin ang kuryente, na naging problema dahil sa bagyo. Samantala, hiniling ni Marco kay Charles ang huling paglalakbay sa lugar ng paghuhukay dahil kailangan niyang ayusin ang sirang sensor ng gamma. Nag-aalangan si Charles ngunit sa huli ay pumayag. Sinabi sa kanya na kunin din si Richard at bumalik bago magdilim. Nang dumating ang trio at nakitang umalis sina Marco at Richard, nagreklamo si Kim dahil hindi patas na napilitan siyang bumalik habang ang mga lalaki ay muling umalis. Habang papunta sa site, nabigla si Richard nang malaman niyang nagsinungaling si Marco, wala silang aayusin. Pipili sila ng sample ng tinatawag na microscopic anomaly. Bumalik sa base. Inaayos ni Vincent ang sistema ng paglamig habang nakikipag-chat sa psychologist na si Robert. Napansin niya ang papalapit na trajectory ng Aurora at sa tingin niya ay mukhang lasing ang pagmamaneho nito. Samantala, tinitingnan ni Kim ang workstation ni Marco upang mahanap ang kanyang tunay na intensyon sa likod ng paglalakbay at natuklasan ang isang imahe ng mga cavity sa isang bato. Itinuro ni Rebecca na ang mga cavity ay tila microbial boring. At kapag tiningnan nila ang sample sa ilalim ng mikroskopyo, nakita nila ang mga palatandaan ng bacterial cell division. Ibig sabihin, nagsinungaling si Marco dahil ayaw niyang ibahagi ang credit. Galit, tinawag ni Charles sina Richard at Marco upang ipahayag na ang lugar ng paghuhukay ay hindi na limitado. Gayunpaman, sinabi ni Marco kay Richard na magpanggap na hindi niya narinig si Charles dahil sa masamang signal. Pagkatapos ay kumukuha si Marco ng sample ng lupa mula sa lugar ng paghuhukay at habang tinitingnan niya ang lupa sa ilalim niya ay nagsimulang manginig at biglang gumuho. Dahilan upang si Marco ay ma-stuck sa ilalim ng lupa. Si Richard ay nagmamadaling lumabas ng rover upang tumulong. Ngunit hindi siya makakita ng mabuti dahil sa singaw. Ilang sandali matapos humingi ng backup si Richard, dumating sina Charles at Lauren para iligtas si Marco. Sa tingin ni Richard ay patay na si Marco ngunit hindi sumang-ayon si Lauren at sinubukang bumaba sa hukay. Agad siyang pinigilan ni Charles. Sinabing ang hukay ay masyadong mapanganib sa kasalukuyang kalagayan nito. Nagpasya sila na mananatili si Lauren upang magbantay habang sina Charles at Richard ay bumalik sa base upang kumuha ng tamang kagamitan sa pagsadjep. Sa base, sinabi ni Kim kay Charles na gusto niyang ipahayag ang kanilang natuklasan. Itinuro ni Richard na namatay si Marco. Ngunit sa tingin ni Kim ay kasalanan ni Marco ang hindi paggalang sa protocol at ginawang magalit si Richard. Nakipag-ugnayan ang grupo sa Mission Control, na nakakita sa ulat at nagbibigay sa kanila ng pahintulot na kunin si Marco anuman ang panganib. Bago umalis, gusto ni Robert na pag-alitan ni Charles si Kim dahil sa kanyang pag-uugali dahil hindi niya kasalanan ang pagkamatay ni Marco. Ngunit sinabi ni Charles na responsibilidad niya ang bawat pagkakamali ng crew. Habang dinadala ni Charles sina Rebecca, Robert, at Vincent pabalik sa site, naghihintay si Lauren sa rover. Bigla niyang narinig na may sumusubok na pumasok sa loob ng sasakyan at sinubukan niyang ipaalam kay Charles sa radyo. Ngunit hindi niya ito marinig dahil sa panghihimasok ng bagyo. Nang sa wakas ay dumating ang koponan sa lugar ng paghuhukay. Nawala si Lauren, ipinapalagay nila na nahulog siya sa hukay. Kaya itinali ni Vincent ang kanyang suit sa isang lubid at bumaba. Nang malapit na siyang makarating sa ilalim, napansin niya ang isang microbial organism na tumutubo sa rock formation. Habang pababa siya, mas lumalala ang pakiramdam ni Vincent at nagsimula siyang mag-hyperventilate dahil nag-flashback siya noong aksidenteng na-trap siya sa Aurora. Nang mapansin ito, agad na hinailan ng iba ang lubid para maibalik siya. Si Vincent ay huminahon ng ilang sandali at sinabi sa kanila na wala siyang nakitang tao doon. Pagkatapos ay tumingin si Robert sa paligid at nagulat na makita ang dalawang hanay ng mga bakas ng paa sa direksyon ng base. Hindi ito makatuwiran dahil maaari lang nilang kunin ang rover. Tinawagan ng koponan si Kim upang sabihin sa kanya na maghanda para sa mga posibleng casualty. At bilang kapalit ay itinuro ni Kim na kung ang suit ni Marco ay nasira, maaaring siya ay nagdurusa sa pinsala sa utak dahil sa kakulangan ng oxygen. Sa sandaling iyon,
Sinuri ni Richard ang sistema ng pagsubaybay at nakita niya ang dalawang figure na 50 metro ang layo mula sa base. Habang sinusubukan ni Kim na makipag-ugnayan sa kanila sa radyo, pumunta si Richard sa airlock para papasukin sila. Sa parehong oras na nakita ni Kim ang isang kakaibang figure na dahan-daang papunta sa base. Binuksan ni Richard ang airlock at bumagsak si Marco sa lupa, na nagpapakita ng butas sa kanyang helmet. Tinulungan siya ni Richard na tanggalin ito. Ngunit napaatras siya dahil sa gulat nang makita niyang mukhang zombie si Marco. Biglang tumayo si Marco at kumuha ng electric drill para salakayin si Richard. Sinaksak siya sa bituka. Nahulog si Richard ngunit nagawa niyang gumalaw ng sapat upang ma-trigger ang alarma. Nagmamadali si Kim sa airlock. Ngunit sa sandaling makita niya si Marco ay tumakbo siya palayo upang magtago sa ibang silid. Hindi nagtagal ay nakarating din si Lauren sa airlock. Na nagpapakita na siya ay nahawahan din. Pinipigilan ni Richard ang kanyang sakit at nagtagumpay na tumakbo sa isa pang silid. Nilock ang pinto sa likod niya. Sa halip, hinabol ni Lauren si Kim, na nagsimulang labanan ang nilalang sa abot ng kanyang makakaya dahil hindi siya sundalo. Hindi nagtagal ay sumama sa kanya si Marco at ginamit ni Kim ang bawat bagay sa silid upang ipagtanggol ang sarili. Nagambala ang isa sa mga nilalang sa pag-inom ng likido sa sahig. Kaya itinulak ni Kim ang isa at tumakbo. Nilock din ang pintong ito. Bago mawalan ng malay, nagawa ni Richard na magsabi ng "Mayday" sa radyo. Nang bumalik ang iba, sinabihan sila ni Charles na maghintay sa labas habang siya ay nag-iimbestiga. Na nakahanap ng kumpletong gulo sa loob. Nahanap niya si Kim habang sinisimulan ni Marco na sirain ang salamin na pinto. Kaya inutusan siya ni Charles na magsuot ng suit habang sinusubukan niyang pigilan ang mga nilalang. Di nagtagal ay lumabas si Marco at sinubukan ni Charles na mga tuwiran sa kanya. Ngunit tila hindi naiintindihan ng nahawa ang utak ang mga salita. Kapag nakaayos na siya, umalis si Kim sa base at tumakbo si Charles sa airlock. Sa kanyang paglabas, naabutan siya ng mga nahawa ang astronaut at sinaksak siya sa balikat. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, lumabas si Charles at muling nakipagkita sa iba. Hindi nila pinaganya ang pinto upang bitag ang kanilang mga may sakit na kaibigan at nagreklamo si Vincent. Ngunit ipinakita sa kanya ni Kim ang mga mukha ng mga nilalang habang itinuturo na hindi na sila tao. Tumakbo ang grupo para magtago sa greenhouse dome at sinisikap ni Rebecca na gamutin ang sugat ni Charles kahit na hindi siya isang doktor. Napagtanto ni Charles na siya ay namamatay at nalulungkot dahil hindi niya maalala kung ano ang hitsura ng kanyang pamilya. Kaya't hiniling niya sa mga tauhan na sabihin sa kanyang pamilya na sila ay nasa isip niya. Biglang hinawakan ni Charles si Robert sa leeg. Kaya kinailangang hilahin siya ng iba pabalik at subukang pakalmayan siya. Hinawakan siya ng isang desperado na Vincent hanggang sa nahihirapang huminga si Charles. Pagkatapos ay sinabi ni Charles sa mga tauhan na hindi na sila makikita sa bahay at mamamatay. Iniisip ni Vincent na patay na siya. Ngunit agad na itinali ni Kim si Charles sa mesa kung sakaling muling mabuhay ang kanyang katawan tulad ni na Marco at Lauren. Nena sa nakita. Tinakpan ni Vincent ng kumot ang katawan. Habang pinag-uusapan kung ano ang gagawin. Tumingin si Vincent sa ilalim ng kumot at nakitang kumakalat ang impeksyon. Ilang sandali pa. Nakarinig sila ng pagsabog sa labas kaya tumingin sila sa monitor upang matuklasan na ang mga infected na astronaut ay nakatakas sa pamamagitan ng paggamit ng pampasabog sa airlock. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa simboryo at nagsimulang kumatok sa pinto kasabay ng pagyanig ng katawan ni Charles ng ilang segundo. Gusto ng crew na makipag-ugnayan sa istasyon ng kalawakan ngunit ang mga comm ay hindi gumagana. Kaya nagboluntaryo si Vincent na dumaan sa pipe ng oxygen upang makabalik sa base at ayusin ang system. Pagkaalis ni Vincent, kumuha si Rebecca ng sample ng dugo ni Charles at napansin niyang infected din siya. Makalipas ang ilang minuto, tumigil si Vincent sa pag-crawl dahil nagkakaroon siya ng panic attack habang pinagmumultuhan siya ng mga alaala ng kanyang aksidente sa space station. Sa radyo, tinulungan siya ni Rebecca na huminahon sa pamamagitan ng pagsasabing lahat ng tao sa team ay kasing takot niya. Nang sa wakas ay maabot niya ang base. Nakakita siya ng dugo sa buong lugar ngunit bumaba pa rin sa trabaho. Bumalik kay Rebecca. Iniisip niya kung ang mga antibiotic ay maaaring neutralisahin ang bakterya at tinuturok si Charles ng solusyon. Ang katawan ni Charles ay agad na nagsimulang nanginginig at lumiliko. Kaya naisip ni Rebecca na maaaring nilalabanan niya ang impeksyon. Gayunpaman, itinuturo ni Kim na ang paggalaw ay mga reflexes lamang ng katawan na may natural na reaksyon. Kapag ang katawan ay huminto sa paggalaw, si Rebecca ay kumuha ng isa pang sample ng dugo at natuklasan na ang bakterya ay hindi na dumarami. Ibig sabihin ang solusyon ay hindi gumagaling sa bakterya ngunit nagpapabagal nito. Ibinuhos ni Kim ang solusyon sa isang decontamination spray para mavaporize nila ito at magamit laban sa mga nilalang. Samantala, nakipag-ugnayan si Vincent kay Aurora ngunit bago niya masabi sa kanila ang tungkol sa sitwasyon. Namatay ang kuryente. Sinuri ni Robert ang monitor at napansin ang kanilang mga may sakit na kaibigan na babalik sa base dahil hindi nila masira ang mga pintuan ng simboryo. Sumang-ayon ang koponan na i-unlock ang pinto upang akitin ang mga nilalang sa airlock at i-spray ang mga ito ng antibiotics. Sa sandaling pumasok ang isa sa mga infected na astronaut. Ang decontamination spray ay nag-activate at ang nilalang ay bumagsak sa sahig na nanginginig. Sa kasamaang palad,
Natuklasan ni Rebecca na ang epekto ay pansamantala lamang dahil ang bakterya ay nagsisimulang magkaroon ng resistensya sa gamot. Si Vincent ay gumagawa ng kanyang paraan upang ayusin ang kapangyarihan upang makatagpo lamang ng isang nahawa ang Richard. Ngunit hindi siya nag-atubiling paulit-ulit na hinampaz ang ulo ni Richard gamit ang kanyang flashlight. Kahit anong tama niya sa nilalang ay hindi bababa. Kaya tumakbo si Vincent papunta sa oxygen pipe at gumapang pabalik. Hiniling niya kay Rebecca na buksan ang panel habang binabalaan siya na hindi niya tinatakan ang kabilang dulo ng tubo. Ang iba ay nagsuot ng helmet bago hinayla palabas si Vincent. Pagkatapos ay kumuha si Kim ng 2 bote ng antibiotic at ibinato ito kay Richard. Na hindi napigilan. Si Vincent at Rebecca ay tumakbo upang buksan ang airlock. Umaasang makatakas. Sa sandaling iyon ay napansin ni Robert na ang katawan ni Charles ay nagsisimulang muling buhayin. Kaya tumakbo rin siya at nilock ang pinto sa likod niya. Naiwan si Kim na mamatay sa pag-atake ng mga nilalang. Kapag sumama siya kina Vincent at Rebecca, sinabi niya lang na hindi nakarating si Kim. Sa airlock ay nagsisimula ng magising ang nilalang na kanilang sinabuyan noon kaya sinipa ito ni Robert sa sobrang galit. Pagkatapos ay sa wakas ay binuksan ng trio ang airlock at tumakbo palayo. Ngunit sa kanilang paglabas ay sinaksak ng kanilang nahawa ang kaibigan si Rebecca gamit ang gunting sa binti. Sa kabutihang palad, ang mga tripulante ay sapat na mabilis upang maabot ang rover at tinurukan ni Vincent si Rebecca ng isang antibiotic. Umaasa na makakatulong ito sa kanyang katawan na labanan ang bakterya. Ang grupo ay umalis sa rover. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay napagtanto nilang wala silang sapat na kapangyarihan upang maabot ang landing site. Kailangan nilang maglakad doon, na hindi magawa ni Rebecca dahil sa kanyang sugat. Naisip ni Vincent na dapat nilang dalhin si Rebecca sa base upang gamutin ang kanyang pinsala. Ngunit naisip ni Robert na dapat nilang iwanan siya dahil siya ay nahawahan. Itinuro ni Rebecca na maaaring nahawahan din si Robert dahil hinawakan ni Charles ang kanyang leeg. Ngunit binago ni Robert ang paksa. Naalala niyang may isa pang rover sa excavation site. Kaya doon na lang sila pumunta. Sa sandaling marating nila ang tamang lugar. Naglakad si Robert sa kabilang rover at pagkatapos ay nakipag-ugnayan kay Vincent sa radyo. Na sinasabi sa kanya na iwan si Rebecca. Tumanggi si Vincent. Kaya nag-iisa si Robert. Lalabas si Vincent para pigilan siya pero huli na ang lahat. Ang masaklap pa nito. Nakita niyang sinusundan sila ng mga infected at papalapit na. Kaya pinaandar ni na Vincent at Rebecca ang rover sa sandstorm sa pag-asang mawala sila. Iniisip ni Vincent na magkakaroon sila ng sapat na kapangyarihan upang makarating sa landing site sa umaga kapag na-charge ng araw ang mga baterya ng rover. Samantala ang Aurora ay umalis mula sa istasyon ng Kalawakan at tumungo sa Mars. Sa umaga, nagising si Vincent at nakahanap ng mensahe mula sa istasyon ng Kalawakan. Na nagpapaalam sa kanila na isang rescue team ang papunta na. Sinubukan ni Vincent na tumugon sa mensahe. Ngunit hindi siya marinig ng space station. Pagkatapos ay napagtanto niya na iniwan ni Rebecca ang rover. Kaya sinimulan niyang sundan ang mga yapot nito. Sa kalaunan ay nahanap niya siya. Ngunit sinabi sa kanya ni Rebecca na manatili sa likod dahil nararamdaman niya ang impeksyon na nagkakabisa na. Desperado na iligtas siya. Tumakbo pa rin si Vincent sa kanya. Kaya tinanggal ni Rebecca ang kanyang helmet at namatay dahil sa inis. Sa loob lamang ng ilang minuto, muling nabuhay ang kanyang katawan at inatake si Vincent. Na lumaban sa kanya upang pigilan siya. Nakiusap si Rebecca sa kanya na tapusin ang mga bagay para sa kanya. Kaya pinili ni Vincent ang awa at hinampaz ang kanyang ulo ng bato. Ilang sandali pa, nakita ni Vincent ang Aurora na papalapit. Kaya tumakbo siya papunta sa landing site. Sa kasamaang palad, mayroon ding 3 nilalang na papunta doon kaya sinubukan ni Vincent na babalaan ang Aurora na huwag buksan ang hatch. Ngunit hindi nila ito marinig dahil sa interference ng bagyo. Sa sandaling lumabas ang rescue team. Sinasalakay sila ng mga nilalang at pinatay. At ang kanilang mga hiyawan ng takot ay maririnig ni Vincent sa radyo. Patuloy pa rin siya sa pagpunta at natagpuan ang mga nilalang na kumakain sa rescue team. Ngunit hindi bababa sa hindi nila siya napansin. Mayroon ding isang katawan na nabubulok sa pinakakakilakilabot na mga estado. Pagkatapos ay pumasok si Vincent sa barko at pagkatapos ay lock ang pinto. Nakita niya si Robert sa sabungan. Alam pa rin niya ang sarili. Ngunit nakakakita na si Vincent ng mga senyales ng impeksyon at sinabing hindi nila maaaring ipagsapalaran na dalhin ang bakterya sa Earth. Mabilis siyang inatake ni Robert at nagkaroon ng away kung saan sinaksak ni Robert ang helmet ni Vincent. Pagkatapos ay sinubukan ni Robert na paliparin ang barko. Ngunit kinuha ni Vincent ang kutsilyo at sinaksak siya pabalik. Habang ang barko ay nagsimulang lumipad ng mag-isa at nanginginig ng husto. Ang mga lalaki ay patuloy na nakikipaglaban at si Vincent ay paulit-ulit na na-headbutt kay Robert hanggang sa siya ay tumigil sa paggalaw. Pagkatapos ay tinanggal niya ang kanyang helmet na nabahiran ng dugo ni Robert at binuksan ang hatch. Ipinadala ang katawan ni Robert sa Kalawakan. Sa ilang segundo kung saan nahihirapan siyang huminga. Naisip ni Vincent na inaalo siya ni Rebecca. Pagkatapos ay nagpadala ng mensahe si Vincent sa istasyon para sabihin sa kanila ang lahat ng nangyari. Alam niyang may posibilidad na mahawan siya. Kaya ipinaliwanag niya ang kanyang plano na ibagsak ang barko sa Mars sa sandaling mapansin niya ang anumang mga sintomas. Patuloy na lumilipad ang Aurora habang naghihintay ng tugon.